hinahanap pa rin nila si Saldi. Sila rin naman na nagsimula ng issue na to tungkol sa flood control na nagkasanga-sanga na, naungkat na yung tungkol doon sa palpak na budget ng 2025. Kasi nga din, kung babalikan natin yung kwento nitong si Arnie Teves, kaya tunghayan natin ang headline ngayon ng The Philippine Star. Ngayong panahon ng Kwaresma at papalapit na Semana Santa, ito po ang palaala sa atin para po sa mga gustong magpuwasa. Ika nga, alam mo yung puwasa? Ano yung puwasa? Mag-fasting. Fasting. Ano ang sinasabi ng Ay, diaryong ito? pasok na pasok ngayong Ash Ano Wednesday. sinasabi, Maricel? Abstain from stealing public funds. Tamang-tama. Yung pagtitika. Tama ba yun? Mula sa pagnanakaw. Huy! Abay, hihintayin pa talagang medyo mag-Ash Wednesday, ha? Pero, Ano daw muna kayo? Relax daw muna kayo sa pagnanakaw ninyo. Anyway, good morning po sa lahat ng ating mga suki na mga uring manggagawa at maging sa lahat po ng ating mga mahal na mga seniors at super seniors. Magandang umaga po. Ngayon nga po ay Miyerkules na at ating pa rin pong kasama. Tayo pinagpala rin po this morning at sa buong linggong ito dahil si Ma'am Maricel Halili po ang ating makakapiling all the way till 10 as usual nga po ngayong linggong ito ng ating pong programa. At muli, good morning sa iyo Maricel. Good Mukhang morning. may lakad ba kayo? ay, ngayong araw na to, Manong Ted, merong nakaschedule na courtesy call si President Marcos this afternoon, pero sa Malacanang lang. Sino Oo. ang nagko-courtesy call sa kanya? Yung mga kasama daw dun sa kanilang Economic Cooperation Committee, kasama naman ang bansang Japan. Alright, so, siguro ito may kaugnayan na sa ating hosting ng ASEAN. Pwede. Oo, posibleng may kinalaman na sila kasi todo handa na sila eh. Oo, ito po yung mangyayari Preparations. November po ang ano nito, main event nito at sa Cebu ito gaganapin. Leader Summit. Yes, oo. At dito ho, napaka-importante ang presensya ni Donald. Kaya I think may kaugnayan din yung biyahe ninyo papunta ng New York. Pasalubong ang Maricel. Sana all. Pasalubong naman Maricel. New York. Oo, sa inyong biyahe sa New York to convince the President of the United States to appear or attend itong ASEAN Summit na ito. Yes. Uy, at saka masigasig siya dyan, ha? Pero, Manong Ted, ang isa rin sa binabantayan ko dito, kung magkakatotoo yung sinasabi ni PBBM na sana makarating din si Xi Jinping. Oo. Kasi meron siyang binitiwan na salita nun nung nandun siya sa Malaysia, nung pinapasa sa kanya yung chairmanship, na hopefully, this year, pag Pilipinas na ang nag-chair, pati si Xi Jinping mag-attend. Pero di ba si Xi Jinping pumunta naman doon sa Malaysia? Sa Malaysia. Of course, kasi obligasyon niya na harapin ang kanyang mga trade partners. And in the spirit of peace and cooperation. So siguro dito maganda para makumbinsi ang Chinese president na dumalo dito sa ASEAN. Idaan mo yung sa mga China doors. Yung invitation. Parang nung nakaraang ASEAN yata, Manong Ted, yung Chinese premier yung nagpunta. Oo. So, Hindi si Xi Jinping. yeah, so they are hoping na sana this year, Okay. mismong si President Xi Jinping na yung magpunta. Well, ang laking mensahe nun pag nagkatotoo. Oo. Ito sakasakali man po. Anyway, sige po sa mga kapatid, bago tayo magsimula po ng ating program this morning, muli pa rin po tayo sumalubong po sa araw na ito na puno ng pasalamat sa ating Panginoon dahil nga po tayo ay buhay pa. Ngayon, asan na ba ako? Andito pa pala ako. Nabasa mo ba ito? Itong balita na nag-react ang DFA. Oo, at kasi nagkaroon ng panayam si Secretary John Vic Remulla. At ang, baka siya magbigay ng reaction dito today, no, to clarify ito. Pero ang sinasabi niya kasi, doon sa panayam, sa ating pong napakinggan at nabasa nga, na yun daw pong paghanap kay Saldico ay ipinauubaya na niya sa DFA. Yan daw po ay trabaho na ng DFA at labas na
ang DILG. Kung tama ang pagkakaunawa ko, kung nanonood ngayon sa atin si Secretary, kami po ay lagi tumatawag sa inyo para po sa imbitasyon ng panayam, kung mamarapatin po lamang ninyo. Pero nagbigay ng reaksyon ng DFA. Ano sinasabi ng DFA? Eto nga, Manong Ted, nililinaw ng Department of Foreign Affairs na yung pag-aresto at pagpapa-repatriate dito kay dating Congressman Zaldico, kailangan daw ng coordinated whole of government approach. Aba, ito rin naman yung kanilang sinasabi simulat sa pulpa na whole of government approach. Habang kinikilala daw ng DFA at pinapahalagahan yung sinabi ng DILG, kailangan pa rin daw ng tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at hindi raw ibig sabihin na tanging DFA na lamang ang kikilos para mangyari ito. Parang nung the last time, di ba Manong Ted, ang sinasabi rin ni Secretary Remulla, naroroon sa Portugal. Etong si Congressman Zaldico, parang nandun daw sa isang secured area. High-end village. Oo. Pero pinabulaanan niya ni Zaldi nang siya ay maghain ng kanyang affidavit doon po naman sa Stockholm, Yun. sa Sweden. Anyway, Biglang napunta ng Sweden. So bottom line po mga kapatid dito ay yung po lamang pagsisiguro ng gobyerno na hinahanap pa rin nila si Zaldi. Kasi sa iba, yung dating ay para bagang, parang nag-iiba ng tono. Ako naman naniniwala na talagang gusto nilang pauwiin si Zaldi. Abay, yamang sila na rin naman. Sorry po, nasa mid lang. Sila rin naman na nagsimula ng issue na to tungkol sa flood control na nagkasanga-sanga na, naungkat na yung tungkol doon sa palpak na budget ng 2025. Okay. Kaya dumiretso ng pagdiin kay Congressman Zaldico. Bakit hindi natin tapusin yung storya? Di ba? Opo, kasi nga din kung babalikan natin yung kwento nitong si Arnie Teves, parang hindi ho naman DFA yata ang tumrabaho talaga doon na nag-front. Di lang ho natin alam baka naman ano. Pero malamang katuwang DFA dahil doon sa usapin po ng ugnayan ng bansang, di ba siya, sa Laos siya, di ba? Di ba Timor-Leste? I'm sorry, Timor-Leste, right? Na nag-a-apply pa lang that time sa ASEAN. Oo, kaya medyo may effect yun. Anyway, di ba doon ang DOJ ang nanguna rin. Yan. Okay. And then, anyway, At saka wala pa tayong nun, di ba Manong Ted, extradition treaty. Pero nagawa nilang mapauwi dito kahit wala tayo nun. Tapos, itong si Alice, na habang nasa Wonderland, sinundo pa mismo. Sino Ayun. sumundo sa kanya? Ay, ikaw talaga. Ayun. Ikaw. Ikaw talaga. O sino ba sumundo kay Alice sa Diba, Wonderland? DILG? Ayun. Okay. Sino kasama ni Secretary Ben-Hur? Di ba si Chief PMP? Ayan. Nakita mo? Alright. Si Alice Guo yun. Alam nga naman dito sa paghahanap kay Saldi ninyo, di ba? Saldi ninyo. Medyo, kaya yung iba, na parang sabi nga nitong si Aaron, araw-araw kung kinukumusta nito. Yung pantagaron sa amin, makukulong at makukulong. Sabi ko, it depends. Dito po sasabihin po nitong flood control scandal na ito. Anyway, sa gitna po ng lahat ng iyan, ng ating paghahanap po ng pananagutan at hustisya, wala ho naman po tayong choice kung hindi po pagpatuloy po sa ating pong pagpapagal, sa ating pagtatrabaho. After all, mga kapatid, sa bansang ito, ang ating pong lagi na lamang pong sinasambit ay wala kang choice dahil tayo po naman po ay pinangangasiwaan ng isang gobyerno na Wala. ayaw ko na lang ituloy kasi nga sabi restraint. Abstain daw. Abstain. Muna tayo dito, magbawas-bawas. Sila muna magtika. Sige po, 6:25 na po ang ating
Ay nako po mga kapatid, 6:25 na po ang ating tamang oras. Ngayon kami po ay handang-handa na sa ating mga balita. Meron tayong mga importanteng panaya, mga pagliliwanag po sa mga isyong pambayan. Ito po yung mga issue na dapat yung maintindihan, maunawaan. Na sa ganun po magkaroon kayo ng paninindigan. But definitely po, hindi mawawala ang ating The Daily Brad para po sa ating pinakamagandang balita sa lahat ng balita at ating pa rin pong public service. Kasama po si Ma'am Maricel na wala kayong coverage. Meron kami mamaya inaantabayan na namin. As usual, yung press briefing ni Yusek Claire Castro. Baka pwede mo na maitanong. Oh, Itong kay Saldi saldi ninyo. ko. Oo. Oh, saldi ninyo. Oo. Kung kanino bang ano to? Responsibility. to. Bakit Oo. biglang nagtuturuan na kung sino dapat mag-handle? Oo. At sabi niya, ano ba nangyayari? Oo. Right? Oo, kasi marami nag-aabang dito. At palagay ko ho naman, di ba ngayong Pebrero 25, baka yan ang maging Ay, tema.